Oh, yeah, walang 2 minutes, ha? Walang 2 minutes. Balitang-balita ito. Ito yung ano, yung nambubugbog dahil sinasabi nila na nagnakaw daw yung mga binugbog na dating kanyang mga tao. Pero sa akin naman kahit na kriminal ang isang tao, may tamang proseso para gawin 'yan. Knowingly na kapitan pa ito. Dapat 'pag isang kapitan, alam niya yung mga reglamento, alam niya ang tamang proseso. Pero pinagtataka ko dun sa interview, doon kay, Rapi Tulfo, nakilala ko 'tong kapitan na 'to, putang ina, genggeng pala. Genggeng kapitan pala 'to, ibig sabihin gonggong. Oo. Eh, mahilig sa genggeng. O ito panoorin natin kasi may mga sablay dito, pati si Rapi Tulfo, ang laki ng sablay dito, sa totoo lang. Respetuhin ka. Putang ina, sabi ni kapitan, "Respetuenda ka." Respetuhin niyo ako, ha. Putang ina, bakit kita rerespetuhin? Respeto ka ba? Bakit mo pipilitin? Ang respeto hindi hinihingi, kusang binibigay yan, Coops. Inutusan ko po agad yung staff ko, full force po kami. Nagtawag para makontak po yung victim. Ang victim po, yung binubugbog doon ay si Reynold Villegas at yung dating Reynold Villegas, kaano-ano ni Manang Merlinda to? Manang Merlinda, kung kamag-anak mo to, bigay mo sa akin. Tignan ko lang. si Dan Carlo Toledanes. Si chairman po, natawagan po namin, na-text namin, na-message namin. Sumagot naman po si chairman, kaya lang ayaw ni chairman magpa-interview. Ayaw ni chairman magbigay ng kanyang salaysay on air. Baka hindi pa bumababa tama. However, nagbigay siya ng kanyang side sa pamagitan ng off-air explanation. Sabi nila, ito po ang bagong page ng aking barangay po kasi meron pong na-hack. Okay. Papak natin. Okay. Interview. Ayaw ni chairman magbigay ng kanyang salaysay on air. However, nagbigay siya ng kanyang side sa pamagitan ng off-air explanation. Sa magitan ng isang mensahe, pinaliwanag ni Chairman na siya ay isang multi-awarded na kapitan. Noong siya ay multi-awarded saan? Sa pambubugbog cup? Aba, action star ka. Dapat dun sa ano ka, or gawa durian. Oo. Nag-send din siya sa amin ng video noong last day niya bilang barangay chairman. Yung geng-geng. Ito, panoorin niyo. Samahan niyo po ako sa last day ng pagiging kapitan. Yeah. Geng-geng. Geng geng, geng geng, geng geng, geng geng. Sabi ko sa inyo, gonggong tong kapitan natin. Sabi niya, last day ko na bilang kapitan. Gonggong. Geng-geng pala. RNG, let's go! Let's go, Apo. Nakamustang, mga kapatid. Geng geng. And si victim naman, ayaw nang sumagot at ang nakarating sa aming balita, ayaw niyang magreklamo laban kay dating chairman. Siyempre, hindi naman po namin pwedeng pwersahin yung isang taong ayaw na magsampa ng kaso. Nag-conduct po kami ng investigation, sir. Sabi dito ni Hepe, ng Lawag City, nag-conduct daw sila ng investigation. May sablay dito. Sorry, Hepe, Okay? Sorry, Lawag City, Ito natin na nangyari pa po pala ito noong February 8, 2025. Nangyari daw yung insidente February 3, 2025. Yung nakaraang taon. Last year po po, nagalit itong si former barangay captain kay Reynold Villegas kasi nga po itong si Reynold
Reynold Villegas. Vegas ay may mga illegal activities na ginagawa doon. Tulad According kay Kapitan. According kay Kapitan, si Reynold Villegas daw ay may mga illegal activities. Ang tanong, kung may illegal activities, bakit hindi ni-report sa pulis? Kung may illegal activities, bakit hindi ipinahuli sa pulis? Ah, number 1 na sablay. According yan kay Kapitan, ex-Kapitan, na nire-relay ni Hepe. Alright. Panatan natin. pagnanakaw ng scrap, diesel. Nagnanakaw ng scrap. Okay. So, pinagbibigyan lang po siya ni former barangay Diesel captain. po at Nagnakaw, pinagbigyan. Tolerating criminal activities, parang pumayag ka na rin. So, ang may kasalanan doon, maliban sa panagnakaw, kasalanan din ni Kap. Sinabi ni Hepe, tinolerate ni Kap. Bakit tinolerate ni Kap, ni Kapitan, yung pagnanakaw? Sablay siya doon. Okay? Sige, tuloy natin. Kasi hindi ko mapapalampas to. Sabi ko nga, hindi ko nakakanain eh. scrap metals. Opo, nagbebenta po ng illegal drugs. Nagbebenta ng illegal drugs. According to Kapitan, and according sa investigasyon daw, kasi nag-imbestiga daw si Hepe, sabi niya, according to our investigation, nang sabi ni Kap. So, ang investigasyon ni Kap, ay ni Hepe, one way. Doon lang sa sinabi ni Kapitan. Very serious allegation ang selling of drugs. Very serious matter ang using of drugs. Kapitan ka, may nagbebenta sa lugar mo. Hindi lang barangay mo, sa vicinity ng negosyo mo. Kung ikaw ang nakagawa niyan, ano ang gagawin mo? Ipapahuli mo, di ba? Ipapa-entrap mo, di ba? Ire-report mo sa PIDEA, ire-report mo sa kapulisan. Yun ang gawain ng isang matinong kapitan, di ba? Kahit na hindi kapitan, yan ang gagawin. Okay? Tingnan ninyo ang ginawa. Tingnan ninyo ang ginawa ni Kapitan na pinaniwalaan ni Tangang Hepe. At sa katunayan niya po, mayroon kami na interview na empleyado din doon na nagpapa-pre-taste po dyan ng illegal drugs. According daw, may na-interview daw sila. Itong si Hepe, may na-interview daw na empleyado ni Kapitan na nagpapa-pre-taste daw. Itong si Reynold, anong apelyido ni Manang Merlinda? Villegas. Pero hindi ko alam kung kaano-ano ni Manang Merlinda to ha. Itong si Reynold Villegas ha. May nagbebenta daw. Ito pa. At saka po nila binebentahan yung mga empleyado ni former barangay captain doon. Mhm. Wow. Ano yan? Ano yan? Putay na, tunang asim. Binebentahan daw ni Reynold Villegas yung mga tao ni Kapitan. Ito naman kasi Reynold, putang na, ba't mo bebentahan yung mga tao ni Kapitan? May sariling supply si Kapitan. Hindi, yung supply ng mga pagkain, tubig, ganun. Ganun, iba na naman yung nasa utak nyo. Okay, tuloy. Dahil po doon, tinerminate po ni former barangay captain itong Reynold Villegas. Kaya po, inalis na po siya. Nag-test by pa po sila eh. Test buy. Yun, ang mistake doon. Real talk. Maasim. Asim nun. Tuna pasta daw. Test buy. Anong otoridad ng Kapitan na mag-conduct ng test buy? Sino ba ang pwedeng sino ba ang may authority na gumawa lang ganyan? Law enforcers. Yung ban test buy na yon, naka-record. Yung pan test buy na yun na nagpositibo ni report sa police. Asan ang blatter?
Itong si Hepe medyo sablay dito, eh. Medyo medyo nagdududa ako sa Hepe na Lawag. Sa totoo lang mula nung nangyari yung ano, yung tanim baril. Totoo yun, putangina. Kasi kung hindi totoong tanim baril yun, hindi na-dismiss yung kaso. Okey. Ngayon walang kaparusahan yun? Libre na lang? Ay sigurado ulit-ulit yang mga yan. Hepe ka? Putangina maniniwala ka? Nag-test buy? O asa o 'di ba sinabi ni Hepe, nag-test buy daw yung mga tao ni Dan, ni kapitan. Noong napatunayan nilang may droga na nabili, saan nila tinurn over yung nabili nilang droga? Ginamit nila? Saan? Isinuko ba yan sa pulis? Na yun ang dapat gawin. Kasi test buy ebidensya yun, eh. Wala man lang okey sabihin na natin barangay level. Okey, concerned si kapitan dahil constituents niya. Okey, sabihin natin yun. Hindi man lang blindater sa barangay? Wala man lang pagkikitaan ng record? Shit. Ito naman si Tulfo naniwala kaagad. Nag-test buy, nakakuha nga po itong mga empleyado namin, sabi na nga po, i-report po nila O asan yung shabu ngayon? sa PDEA daw at saka sa PNP lang. Pagkaraan po ng ilang mga araw po yata yun, nandito naman po itong si Liegas. Na-test buy na, bumalik ulit. Naniniwala ka sa kwentong yan? Bobo si kapitan. Kung ngayon nag-positibo na, eh. Bakit nakalaya pa? Naawa si kapitan. Pinagbigyan. Tulad nung pag-tolerate niya dun sa pagnanakaw. So tinolerate na naman ni kapitan yung pagbebenta ng shabu. Nakita niyo mali doon? Sino ang mali? Tapos sasabihin ni kapitan award-winning siya? Come on. Okay nang yan. Naniwala si Hepe doon, ha? Hepe, may nalaman akong balita. Mukhang chut-chut ka raw. Kano? Magkano nga? Para panigan mo si kapitan, magkano? At mapapalaman na nagbebenta na naman doon, pumasok na naman siya sa Ang galing, na-test buy, nagpositibo, pagkarapos ng ilang araw, nakabalik, nagbenta ulit. Anong silbi nung test buy ninyo? O baka naman yung test buy na kwentong yan, gawa-gawa lang. Dahil naipit na. O, pinaniwalaan ni Tulfo. Ang galing! Samantalang terminated na po ito sa kanilang opisina. At doon po, di na po na-control ng dating punong barangay ang kanya promotion, kaya po niya nagawa yun. Maraming ginagawang hindi tama itong kanyang tauhan. Di po ba? Opo. So kung matagal nang hindi gumagawa ng tama at matagal na nagnanakaw at matagal nang paulit-ulit nagbebenta ng droga, bakit noong pamansana, pinahuli niya na ito, pinakulong na? Yes! Correct! Ek. Galing na sa bunganga ni Hepe. Na-test buy. Nagpositibo. Kahit walang otoridad si kapitan na mag-test buy, manghuli. Bakit hindi yan ni-report sa pulis? Baka si pangalan ni Reynold Villegas kung saan siya kumukuha ng supplier. Baka kung saan siya kumukuha ng supply, baka kay Cap. Kaya kayo mga taga-barangay dos. Kay kapitan ba yung warehouse doon na inuman? Yung nasa likod ng iglesia? Tanong ko lang. Tambayan namin doon, eh. Dati. Maraming chika babes doon. Bentahan din doon. Bilyaran yun dati. Sa kanya yan? Di tinatanong ko lang. Ma'am Remy Yebra, shout out. Hello. Ba't humintay pa siya dumating sa punto ng punong-puno na siya at sa kanya bugbugin at ipakita pa niya sa buong mundo
kung paano niya bugbugin itong taong may kasalanan sa kanya o may kasalanan sa bayan kasi pusher nga. So paano to, Colonel? Itong victim, kinukontak namin kahapon pa, minessage namin, tinatawagan namin, hindi po interesado magreklamo. Pero Hindi interesado magreklamo o natatakot sa grupo ni Hepe? Eto diretsaan na. Paano kung makakuha ako ng intel, makakuha ako ng impormasyon na willing pala talaga itong si Reynold Villegas na magdemanda pero natatakot lang siya dahil may sinabi si Hepe sa kanya. Hepe, kakasa ka ba? Okay, hindi mo na naman ako kinasaan nung sinabi mo, hindi mo nilalabas yung sinabi mong video na magpapatunay na legit yung operasyon ninyo. O wala ka pa dismiss na yung kaso, wala ka pa rin nilalabas. Kaya ang tingin tuloy sa iyo ng buong mga Tagalawag, tanim baril ka talaga. Sinungaling ka pa. O ngayon, eto na naman. Paano kung makakuha ako na mismong yung si Reynold Villegas mapalabas ko? Na siya magsabi na may binanggit ka kay Reynold Villegas. Ano? Tasa? Ang kasalanan na ngayon, yung sinasabi lang nagbebenta ng droga kahit hindi napatunayan. Parang ang gustong sabihin ni Hepe na tama lang yung ginawa ni Kapitan. Dahil ang kwento, nagbenta ng droga. Hindi. Wala akong nakita nagbenta ng droga dun eh. Wala nga akong nakita nagnakaw dun eh. Ang nakita ko dun, yung krimen ng pambubugbog ng isang tao sa isang tao. Yun ang krimen dun. Yung sinasabing aligasyon ni Kapitan, other side of story. Hindi parte yun dun sa krimen, sa footage na nakikita natin ngayon. Alibay. O questionin kong authority ng Kapitan. Anong authority ng Kapitan ng barangay na mag-conduct, mag-execute ng test buy? Hindi question yun ni Hepe. Bakit hindi yun question ni Hepe? Bakit hindi niya hinanapan ng pruweba? Baka lang. Alam nyo na. ito yung video ng pananakit mula dito kay dating chairman. Matindi yung ginawa niyang pananakit dito sa tao. So, ano pong pwede magawa ng PNP natin tungkol dyan kung meron man? Ayan nga po, dahil sa amin din po, nilocate po namin siya, kaya po nag-reach out kami. So, para po makuha namin na information kung sino siya, nire-reach out po namin yung mga munisipyo po na iyon para malaman at nangyan din ang kanyang statement. In the absence of the victim coming forward Yes po. to file the complaint against doon sa Yes, nanakit, pwede ba yung people of the Philippines at ang ebidensya ay yung video ng pananakit at yung PNP ang tatayong complainant versus ex-barangay chairman? Yes, Senator, as long as yung laman po ng kanilang complaint Yes, kasi nandun naman yung ebidensya. The Peoples of the Philippines versus Danto de la Nya, Toledania, ganun. Pwede naman yun. Ang tanong, ipapile ba ni Hepe yung kaso? Willing ba si Hepe na mag-file yung kanya mga pulis laban dito kay Dan? Bilang ang tanong. O di naman kaya, pwede namang i-file yan, tapos kamalaunan, ite-technical. O, pwede naman yan, di ba? Lang. if it's the Kaya ako, kung ako si Reynold Villegas at yung isa pa na binugbog, lumabas kayo. Hindi nyo alam, pagkatapos nitong issue to, palalamigin lang to po, tayo nakakatayin kayo. Sure hit yan. Oo, dapat gito pa. Dapat ito gawin ng PNP. May mga lisensyadong baril itong si Kapitan. Dapat i-subject muna ito sa search warrant at higit sa lahat, tanggalin muna yung mga baril na nakapangalan sa kanya. Cancelahin muna, suspendihin muna yung mga lisensya. Baka yun ang nagagamit para i-intimidate yung mga biktima. Di ba? Hindi naisip ni Tulfo yun. Bakit? Umayon si Tulfo eh. prosecutor contains Naniwala si Tulfo eh. personal knowledge nila regarding that crime, maaari po, no? Even in the absence of the complainant.
yung laman po ng video na yon ang babasehan ng kanilang charges against the ex-barangay official po. Then, pwede naman po. Okay, ito gusto kong klaruhin ha. Ang programang ito ay galit na galit sa mga taong gumagamit na illegal na droga. Mas lalong galit kami doon sa mga pusher. At hindi mapantay ng aming galit sa mga taong magnanakaw. Lahat yan, galit kami. However, meron po tayong batas na dapat hayaan natin yung batas ang maggawa ng paraan na Hindi, pagdating sa lawag, isa lang batas. Si Kapitan at saka si Hepe. Ang tanong mga talaga lawag, paano yun nasisikmura yung mga ganitong mga kapalpakan? Shit. Putang ina, kung ganito Hepe ko, ako, inipa ako na to ah. maparusahan ang dapat parusahan. Parang natulungan pa po ang gumawa ng mali. If you want to do something, you have to do it right. Yun po ang laging sinasabi niyo sa amin. So in this case, Senator, it's proof of what you always teach us. Sayang they should have done it right po, Senator. And that way, nakulong ka sana yung addict dito na pusher po. Tama. Okay, ganito gawin nyo, Colonel, ano? Sampahan Baka naman hindi totoong addict. Yun na lang ang bininggit ni Kapitan. Kasi kung talagang addict yung tao, may blatter yan eh. So, bakit mo palalayain? Na-test buy mo na kape. O Kap, baka naman sa'yo galing yung yung supply. Baka ang totoo niyan, sa'yo bumili ng bakal, ng hollow block, sabi ko. si Chairman, magkonsulta kayo sa liga nyo, sabi nyo nga, gamitin nyo po yung video na kung pwede, kung tatayo sa korte kahit na wala yung complainant. And then, on the other hand, manmanan nyo rin tong complainant. Kasi matagal na pala itong pusher sa lugar. Salot din pala sa lipunan tong biktima. Sabi ko sa'yo, napaniwala si Rap sa kwento eh. Di ba? Kung totoo yung sumbong na paulit-ulit ito nagbebenta ng droga diyan pa mismo sa may barangay. Paulit-ulit pala ito nagnanakaw. Umaksyon na rin po kayo dyan sa PNP, sir. Opo, opo. Opo. Yung kabuuan ng video po na panoorin na lang kay Rapi Tulfo. Doon na lang mapapanood. Hindi ako kumbinsido doon sa pagtatanggol ni Hepe kay Kap. Hindi ako kumbinsido doon sa alibay ni Hepe. Parang I smell something fishy rito. Actually, may mga vlogger, may vlogger ngayon na nagsasabi na nakausap daw niya si Reynold Villegas at saka yung isa that they are willing to testify, they are willing to file cases. Taliwas yan sinasabi ni Hepe ha. Kaya ngayon hinahamon ko si Hepe. What if maglabas ng statement o ako makapagpalabas ako ng video statement that the said victim slash pusher na sinasabi nila ay nagbebenta ng shabu. Di ba kalimitan? Ito karamihan. I think 90% to 95% kapag nagbebenta ng shabu, gumagamit din ng shabu. Di ilan lang yung mga hindi paano kung hamunin ni Reynold Villegas ng drug test si Kapitan? Kakasakaya si Kapitan. Di ba si Rapi Tulfo nagkakandak ng mga DNA test, drug test, lie detector test. Bakit hindi niya amunin si Kapitan na magpa-drug test? Yun lang. Para magkaalaman na. Kasi he said, she na yung laban eh. Diba? Para sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng parehas, pagharap eh. Yan. We will try ha. At subukan lang natin na makontak yung Reynold Villegas. Baka sakali lang na mahikayat natin na magsalita. Baka makakuha tayo ng konting information. But according dun sa aking pagtatanong, which is I'm very familiar with that place, sasabi ko na, merong derogatory record, merong hindi magandang usapin si Kap na subject. This is subject for confirmation But what I've heard from those people on that area, nakakilala ko rin, ay merong
talagang hindi magandang reputasyon si kapitan. And even nearby barangays. So, let's watch out. Yun lang. Ay, buhay. Sabi ko, ayokong patulan. Ayan lang, hinihingi ng pagkakataon eh. Sa ngalan ng katotohanan. Hindi, ito lang, nakakalungkot kasi na parang yung naratibo ng kasinungalingan, nagagago ang buong syudad ng Lawag City. Ang tanong ko, what would be, ano ang, tatagalogin ko na lang. Ano ang saloobin ng mga city official? Parang may mali. So, ibig sabihin kung hinahayaan nilang mag-test by yung mga kapitan, practice na ng buong barangayan, dapat you have to teach your captains where are they kung saan yung boundary nila. Abay, napakadelikado yun. Eh, paano kung armado yung pusher? Nag-test bike ka, natuklasan nag-test bike ka, binaril ka. Oh, kasalanan na naman ng gobyerno. Oh, napaka-reckless yan. Yung ginawa ni kapitan, nilagay niya sa tiyak na kapahamakan yung mga tao niya. That is reckless. Bobo. Kabubuhan yun. Ha? Magbabarangay captain ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Dapat kayong mga barangay captain, haba-habaan niyo yung PC niyo, pasensya niyo ha. Hindi yung porket nasa authority kayo, mambubugbog kayo, mananakit kayo. O sige, sabihin natin kriminal. May proseso tayo diyan. Ano kayo, digong? Kakalungkot lang. Tayo na presidente natin taga Ilocos Norte. Utang inang 'yan. Ha? Madadamay na naman yung mga matitinong tao. Baka sabihin nila lahat ng kapitan ginagawa 'yan. Oh. Ang balita ko dati lahat ng kapitan merong ano 'no, merong issue na Glock. Tama ba ako? Lahat ng barangay captain sa Lawag City, totoo ba? Nandiyan pa ba? Panahon yun yan eh. Panahon yun ni Apo Rudy, di ba? Na may issue. Nandiyan pa ba? Okay pa ba yun? O, bakit hindi nyo pa-test? Kung nagamit sa isang krimen yung mga baril ni Capto, bakit hindi nyo pa ballistic? Para magkaalaman lang. O, di ngayon, kung clear, di clear. Ha? Yun lang. Pero sa akin, ito maalala ko, parang sounds familiar yung pangalan. Hindi ko lang alam kung kailan, hindi ko lang alam kung saan at anong okasyon ko narinig yan. But I'm very sure na yung apelyido niyan very familiar sa akin. Alalahanin ko pa. Pulong Iyot man, shout out. Yun lang. Yeah? Pag nahanap ko ulit yung pag nahanap ko yung vlogger na very persistent in covering this story, i-share ko one time. I-share ko one time or I will try to connect with him kung maalala, kung ma-encounter ko ulit. Kasi parang parang na overlook. Parang lumampas sa akin yun eh. Okay. Check ko nga. Check natin. Nag-friend request ako. Papaalam muna ako na gamitin ko yung materials na. Nag-friend request ako para ano. Okay. Ito yun eh. Manang Aimee, bakit mo kami sinasamang mga Ilocano sa kalukuhan mo? Hindi. O yung iaakma niyang isaksak, nagmamakaaw yung nakablo na lalaki na, Sir, ay kapitan, may anak ako, wag po, sabi niya. Hindi ko pa po natulungan. Kasi po, ayon sa aking informante, nandun pa rin yung yung tao na yon, nandun pa rin sa sa custody ni kapitan.
sa area ni Kapitan. At kinuha daw yung ano yung cellphone niya. Hawak daw ni Kapitan yung cellphone ng lalaki na yon. Kaya pala hindi ko siya matawag-tawagan kasi binigay sa akin yung FB profile niya. Pilit kong kinokontak pero hindi ko makontak. Kaya ginawa ko tong video ulit na ito na sana pag napansin ni Senador Idol Rapi Tulfo yung una nating panawagan na hindi totoo yung mga kumakalat na balita na nagbebenta ng shabu si Mr. Villega, sana maaksyonan. Baka hindi nagbebenta, baka bumibili. O sige. Niya ito na na maalis na lang yung lalaki doon sa area ni Kapitan. Para mamaya kung ano pa yung gawin o kaya mamaya mag-testify itong lalaki na ito laban doon sa kasama niyang binugbog. Na kunwari, o nga, nagbebenta sila ng shabu. Kasi alam nyo na yung mangyayari pag ganun, di ba? Pero, other than that, very willing naman si Mr. Villega na magpa-drug test kahit anong Sabi ko nga, dapat hamunin ni Villegas ng drug test nila ni Kapitan. Ano lang yun? Di ba? Papaalam muna ako, ha? Hindi ka muna, mahirap na. Mahirap na po. Baka masilat tayo, eh. Kailangan natin munang mag-courtesy call sa kanya, para magpaalam. But I will share. Pag umukay siya, share ko yan. Okay? Yeah, thank you. Maraming salamat at may ayusin lang kami ni Luis na bagay. Kaya maraming salamat. Kaya bukas po alas 8 kay Bagtit. Pero may live stream pa ako, Boss JR, ng mga alas 3 ng hapon o alas 4. May ano pa tayo. May pang-appetizer pa tayo bago tayo dun sa main draw, ha? Pang alas 4, alas 3 o alas 4 itong si Boss JR. And then bandang gabi alas 8 doon tayo kay Bagtit. Thank you. Maraming salamat and see you tomorrow. Good night. Thank you.